Tuloy lang. Ginawa natin, B. Episode 3. Yun o, episode 3. May mapupuntahan ba to? Meron. Marami tayong matutunan. Lamig eh, na. Hindi lang ako, Sarap eh. mga viewers natin. Yeah, no, yeah. Sakay naman dyan, Mga oh. grinders. Eh. Sakay naman dyan eh. Anyway, welcome po sa another episode ng Kayod Kalye. Ikaw muna I believe third episode na natin to. Yes, sir. Diana, no? Third episode na. Medyo nangangapa pa kami kung paano yung magandang setup, kung anong magandang mapag-usapan. Tina-timelinean pa natin, no? Kung ano yung magandang pagkakasunod-sunod ng mga topics. Kasi sobrang dami natin pwede pag-usapan talaga dito. Yes, saka rin talaga sir mga viewers na nag-ask marami mga questions na gusto mong itap natin na pag-usapan. Right. Kasi hindi lang nga crypto, hindi lang investing, hindi lang saving. Diba? Yun, wealth management kasama na dito sa podcast natin and lalong-lalo na part na rin yung pagninegosyo. Yes. Yun, no? Kasi di ba nga, nag-start ako ng small construction firm. No? So may cafe on the side, may investment on the side. So isa sa mga goal natin dito sa podcast D is makapag-invite ng mga negosyante, mga simple businessman. Kasi may mga barkada talaga ako na negosyante. Right, Alam mo yan. yes. Dami natin pwedeng matutunan sa kanila. No? Yung mga experiences nila as startup na negosyante, mga struggles nila. So, holistic yung approach natin dito, Diana, sa podcast natin. Na hopefully, hindi lang sila, mga viewers, mga grinders, ang may matutunan. Kahit tayo mismo, may matututunan tayo dito. Saying na, hey, we're ready to conquer the world. Diba? One savings at a time. One investment at a time. One business at a time. Grind lang ng grind. Hey, Yes. kayod lang ng kayod. Tama yun sir, saka hindi mo naman kailangan madaliin talaga, di ba? Kailangan mo pagplanuhan ng maayos, kailangan i-brainstorming ng maayos talaga para in order na well-plan lahat ng mga gusto mong mangyari, di ba? Hindi naman siya in one snap, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Marami, along the way, marami kang challenges na ma-experience, ma-encounter. Pagdadaanan, no? Diba? Sabi nga nila Rome wasn't built in a day. And so is your financial future. Hindi one-shot millionaire ang gusto natin talaga sa buhay. Mas gusto natin yung consistent. Yung persistency natin na makamit natin yung pangarap natin, time freedom and financial freedom. Mas gusto natin na pinaghihirapan natin yun. Kasi kung gaano kabilis dumating sa'yo yung pera, yung wealth, kadalasan ganun din kabilis mawala sa'yo yun. Yes. Saka sir, importante talaga yung the fruit of labor, no? Parang mas, if ikaw talaga is personally na hands-on ka dun sa craft or sa business na ginagawa mo, parang mas fulfilling, uy, akin to. Yes. Sarili ko tong itinayo, di ba? And at the same time, maganda yung naitayo mo, marami kang matap at matulungan ng mga tao. Nice, di ba? Parang giving it forward naman, no? So, may natutunan tayo sa kakapanood natin ng crypto vlogs dyan, mga YouTube videos, sa TikTok, investment advices, business advices. Tapos pag ikaw successful ka na, hopefully, you return it forward naman. Na meron ka ding ibang matulungan. Yan. So, technically yun talaga. Kaya natin binuo tong podcast na to Kasi sa Kali Crypto, yung personal vlog ko, no, personal channel ko, ang dami, naging passionate ako in teaching the masses of the importance of saving and investing in crypto. So, naging beneficial na sa akin yung investing, naging maganda ng epekto sa akin. So, it's time naman na I myself, returning the favor to the world. Kung sino man ang gustong sumabay, kung sino ang gustong i-claim na kaya nilang gawin, kaya nilang umasenso, gusto nilang gawan ng paraan yung buhay nila. They are all welcome to join us. Lagi ko sinasabi, sabay-sabay tayo sa journey natin. Yes. Sabay-sabay tayong aawan. Iyon o, team paangat. Team paangat. Sa Sir, disclaimer lang na all of this, yung lahat ng teachings mo, you're doing it all for free.
Mhm. 'Di ba? Wala kang ina-ask na return favor, 'di ba? Lahat to kasi passion mo. Passion Yes. mo mag-share, passion mo magturo. Hiring na Filipinos na gustong mag-venture out sa mga crypto, sa financial management, and for our financial growth. Yes. Financial growth para ayan, makamit natin yung time freedom and money freedom. Diba? Hindi porket hindi lang dami ng pera sa bangko ang batayan ng mayaman ka. Mhm. Di ba? Wealthy ka. Yes. Hindi. Para sa akin personally, Diana, makikita kong wealthy ang isang tao kapag hawak niya yung oras niya. Di ba? Kaya mong gawin yung gusto mong gawin. May time ka with your family. Parents mo man yan, anak mo man yan, mga kapatid mo man yan. May time ka magliwaliw kahit paano to do your hobbies, to do whatever that is you love. Yung nasa puso mo talaga na gusto mo tang gawin. Tapos, may konti ka na naiipon. You live one day at a time na hindi ka naman struggling. By that definition, Diana, I can say, kapag it all encompasses na yung ganong na meron ka na lahat ng ganon. Hindi porket hindi dapat milyon-milyon yung pera mo sa bangko. Pero pag meron ka lahat nun, cumulative, I consider as wealthy. Yeah. Gandang intro, no? Pero ang topic ba natin ngayon is why? Why? Why, mga grinders? Why we should start investing Mhm. in crypto. So, crypto muna tayo today. And then, samahan natin ng how Mhm. to invest, How how to to start invest. investing. Kasi napapansin ko, Diana, sa vlog ko, Kalye Crypto, ang dami talaga newbies. Mhm. Di ba? Nakikita mo na rin sa ano yun. Yes. Engagement, sir. Ang daming nagtatanong eh. Ang Mhm. daming nangihingi ng assistance kung paano sila magsisimula. Hopefully yan, masagot natin o karamihan ng mga tanong nila by this simple podcast natin. Okay. So anyway, ikaw, baguhan ka din, di ba? So, saan ba yung struggles mo na sa pag-i-invest, mag-start? Saan ka ba una nag-start? Nung sinabi ko sa'yo na, uy, subukan mo to crypto, Diana. Okay din to. Okay. Dun sa first job ko na magkasama tayo, dun mo ko na-inganyo na mag-i-try na mag-invest. So, nag-invest ako, sir, way back 2018. So, Mhm. nag-invest ako ng around, I think, mga 1,000. Mhm. Tapos, syempre, kinalimutan ko kasi nawala rin sa isip ko eh. Wala talaga sa puso mo pa Oo, wala mag-invest pa nun, talaga. eh. Interested lang ako kapag magkausap tayo. Pero kapag yung, syempre, may kanya-kanya na tayong buhay, wala na, nawawala na talaga sa yung focus ko sa investment. So, year 2024, binalikan ko, sir, si Trondin. Last year, Yes, last year. kumusta? Ang from 1,000 na in-invest ko, alam mo, sir, kung magkano na? Naging 5,000. Sarap eh, no? So, may 4,000 ako profit. Oh, yun. Mm-mm. Times 5 yung Yes. investment mo. In a So- span of what? Kahit, di ba, nakalimutan mo na, di ba? Oo. Pero meron ka pala 5,000. Sir, na hindi mo alam, di ba? Oo. Na may sinave ka pala. Na ganun. Pero this time around, ang gusto natin is yung maingganyo yung mga tao and they themselves malaman nila yung purpose kung bakit sila mag-invest. Mhm. Hindi lang sa hype. Yes. Hindi lang yung hype. Pero meron ka talagang goal of attaining this kind of wealth in the future. Mhm. Long-term investing ang goal natin, hindi po short-term trading lang. Yes. As mentioned last episode, Mhm. na-ask ko sa'yo na is it too late to invest in crypto? Kasi syempre, kita mo yung mga current events, yung mga news all about it. Babagsak eh, medyo bumabagsak ng konti, no? Oo, eh. Tataas, babagsak. Mhm. So, is it safe to invest right now? Okay. Good question yan, Dina. For me, personally, hindi pa siya too late eh. I think we're still early. We can consider ourselves ngayon as early adopters. Ibig sabihin, tayo pala yung mga sinaunang nag-a-adapt ng crypto. Yung use case hindi pa ganun kalaganap. We can consider and compare yung taon ngayon ng crypto as internet year noong 1996, 1997 pa. Imagine, noong 1997, 1996, yung mainstream media sa buong mundo, pinagkatawa nila ang internet. Kasi wala daw gagamit ang internet. Diba? Hindi ba nila na ano? Yes.
Di pa nila alam yung use case masyado. Kung paano magiging very revolutionary yung technology ng internet. Ang daming memes, ang daming news clips way back late 1990s na minamak. Like tatawa na ng mainstream media ang internet. Bakit daw siya magbabasa ng website may yellow pages naman? Di ba? Wala pang Google nun. 1990s? Wala pa. So, bakit daw mag-advertise ka sa website mo? May dyaryo naman. Di ba? Pero kung sino yung mga pero kung sino yung mga kumpanya na nakapag-leverage ng technology ng internet, sila ngayon yung behemoth, sila ngayon yung malalaki. And then ngayon, di na tayo makabuhay nang wala internet. Literally, di ba? So, yun nga, kung ikukumpara natin ang crypto investing ngayon, as of now, masyado pa maaga. Ano ang advantages if today na mag-start yung mga crypto-curious individuals na mag-invest? Ang advantage yan is napakasimple lang, no? They have time on their side. Kasi nga, the longer yung span horizon mo, yung time horizon mo i-investing, the more yung compounding na nag-work para sa'yo. Sabi nga ni Albert Einstein, compounding is the eighth wonder of the world. Ganon katindi, yung power of compounding. Let's say, 5% per annum interest nanganganak. Tapos next year, yung anak nun, magkasama na rin sa 5% interest. Every year, on year, on year, on year. Lalo kung bata ka ngayon, 20s, nag-invest ka na. Regardless kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Hindi pinag-uusapan dito, Diana, kung gaano kalaki ang pera mo na kaya mong invest. Hindi tayo nagpapayabangan dito. Ang importante dito yung disiplina, yung motivation, yung consistency na nag-i-invest ka for a better future for yourself and your family. Yun ang advantage. Hindi biro yun. So, kung bata ka, take risk ka lang. Kasi madami ka pang oras para itama kung magkamali ka man. Di ba? Plus, investing is a long-term game. Hence the term investing. Hindi po trading, hindi siya business. Ang business, kaya natin kumita on a daily basis. Magbenta tayo, hit tayo komisyon, diba? Yung construction firm natin, patapos mo isang project, babalik ang agad sa yung pera mo. That's a business. Yes. Pero this one is investing. Long term. Yun ang advantage talaga, Diana, ng magsimula ka ngayon. Habang hinihintay mo na ma-fully dilute yung market ng mga investors sa crypto. Napakabata pa eh. So kung mauna ka, ngayon, who knows, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, baka kasing rampant na rin, kasing laki na rin ng internet ang crypto. Kumbaga sir, hanggat maigsi pa yung pila, pumila ka. Iyon, exactly. Kesa pahabain mo na pahabain yung pila. Ngayon pala, pumila ka na. Diba? Mag-dip ka ng toes mo. Kung baguhan ka, pag-aralan mo muna. Yes. Only invest what you can afford to lose, kahit maliit. Sa libo, kailangan kaya mo, why not? Walang magmamak sa'yo, walang tatawa sa'yo. Pero sir, disclaimer lang natin na invest at your own risk. Lagi naman. Kasi wala namang risk-free eh. Di ba? Na activities, lahat mayroong risk talaga. Na hindi siya 100% sure na mababalik ba yung kung ano in-invest mo or titriple ba? Yes, or doble ba? But then, dahil nga you're betting na you have time on your side, in the long run, ang investment, pataas na ng pataas. Yes. Tulad ng investment sa real estate. Yes. Di ba? Ang mura na ng bahay at lupa 10 years ago, 20 years ago. Pero ngayon, doble yung presyo. So, kung mo nakapag-invest dati ng lupa, pag binenta nila yung properties nila, times 2, times 3 ang pera nila. Diba? They had time on their side. Ilang years din ang ginugol nun. So, ganoon din sa crypto investing. And kahit anong investing in general, mga grinders, no? Long-term horizon pinag-uusapan natin dito. And ang kagandahan sa crypto investing is walang minimum na pera. Tandaan mo yan, D. Ito ang magandang i-inculcate natin sa mga listeners natin, no? Walang minimum na investment sa crypto. Yun ang kagandahan ng crypto talaga. Wala. Kahit 500, kahit 1,000,
kahit 5,000. Pero wala ding limit sa taas. Kung gusto mo 1,000,000, 100,000,000, whatsoever. Billions of dollars kang ini-invest ng mga US financial institutions ngayon through the Bitcoin ETFs. Ang dami. Rampant na ngayon. So, kung sila nga, yung mga malaking financial institutions, Diana, nagbibilihan ng billions of dollars, tayo pa kaya mga grinders na tayo nga, ba't hindi natin sila subukan, di ba? Sila yung mga whales sila yung mga may alam sa mundo, sila yung may mga galamay na nag-aaral kung saan maganda magpasok ng pera. Sila yung mga behemoth sa financial world. Yeah. Pero banking sila sa crypto industry. Si Trump, sobrang pro-crypto. Nagtayo siya ng na-abolish na si Gary Gensler, yung medyo hater ng crypto sa US SEC before. Nag-appoint siya ng isang bagong SEC commissioner na pro-crypto din. Tapos DOGE, yung Department of Government Efficiency, na mamamahala ng finances ng US government. Di ba? Pinapamunuan ni Elon Musk din. One of the leaders, Elon Musk. And pro-crypto si Elon Musk. Di ba? Parang the world now is nagkakasundo na, they are embracing crypto. Kung sila nga malalaking tao, ini-embrace nila si crypto because they see something valuable in cryptocurrencies in financial technologies in blockchain technology. Tayo pa kaya mahinang nilalang lang? Di ba? So, kung gusto natin maging successful katulad nila, di ba? Let's do what the big men do. Di ba? Kumbaga, lakad tayo with the boys, with the men. Wag lang tayong manood sa kanila kung galing nila. Ayaman na nila. Uy, sikat na sila. Ayaw mo namang kumilos. Ayaw mo namang gawin yung ginagawa nila. Yes. Di ba? So gusto mong magaya kung anong nasan sila ngayon, gayahin mo rin kung anong ginagawa nila. Not just what they say, but what they do also. So kung sila, pro-crypto, bakit tayo hindi? So bakit may 500 ka lang dyan? 1,000 ka lang dyan? 5,000 din. So whatsoever, walang tatawa sa'yo, Diana, kung magkano lang. Ang importante, makuha mo sa loob mo yung disiplina, yung dedication, yung focus, yung consistency, yung determination na mag-invest ka. Mag-invest ka now, hoping na years from now, maririp mo rin yung rewards. Di ba? Hindi ka magtatanim ng puno ng mangga, Diana, hoping na bukas aani ka na ng bunga. Sinong taka na gano'n, di ba? Walang gano'n, bossing. Walang gano'n mga grinders. Walang one-shot millionaire. Correct. Di ba? That's it. Yun. Simulan nyo lang ngayon. Hindi pa too late. Lagi ko sinasabi, simulan nyo ngayon. Buy and hold research kayo. Manood kayo kay Kalye Crypto. Manood kayo ng podcast ni Kayod Kalye. Sabay-sabay tayo sa journey natin. Pataas. Sir, nabanggit mo na investing in crypto is like investing in real estate. Right? So, I'm just curious na paano yung valuation ng crypto? Kasi sa real estate is nalalaman talaga natin na tumataas talaga yung per square meters, right? Yeah. Ano ka, contractor ka di ba? So, paano yung valuation kapag crypto na ang pinag-usapan? Okay, good question, Diana. But before that, siyempre hindi lang natin siya kinukumpara to real estate. So, any assets. Yes. Diba? Cryptocurrency is called a digital asset. So, isa sa pinakabagong asset classes sa buong mundo. Digital assets. Right? Merong real estate assets, merong precious metals, merong bonds, merong stocks, ganyan, commodities. Mga assets classes yung mga yan. Ang pinakabago is digital assets. Yun. So, ang crypto is leveraging yung blockchain technology. No? Magdidagdag tayo din sa technicalities and terminologies ng blockchain technology, pero it's an accounting model na peer-to-peer, hindi mo na backtrack, anti-fraud, ang dami. So, nung na-invento si Bitcoin way back 2009, wala siyang value. $0.001 yun. Wala. Meron nga dati, Diana,
nagbibigay ng 5 bitcoins para lang dumalaw ka sa isang website. Puta ina 5 bitcoins. Faucet ang tawag doon, Bitcoin faucet. Search mo yan sa internet, Bitcoin faucet. Kasi ginagawa nilang marketing strategy yung Bitcoin that time, wala pa siyang value. Kasi nga, bago pa lang, wala pa naniniwala. Internet money lang daw, na walang value. Pero yung 5 Bitcoin para lang, mag-input ka lang ng CAPTCHA. May 5 Bitcoin ka, neta. Imagine mo yung 5 Bitcoins ngayon, 100,000 isa, may $500,000 ka. Diba? So, yung mga dati nakapag-inbox, nakapag-ipon, swerte sila. Pero hindi nila alam na yung hawak nila dati is a pile of gold. Kala lang nila, yung hawak nilang bitcoins noon is horse shit. Diba? Tayo lang kalabaw, kung ano man. Diba? Kasi walang value. Pero ngayon, may value na siya. And paano nagkaroon ng value ang bitcoin? Is kasi mas tinatangkilik siya ng masa. Like demand, sir. Demand. Kasi nakita na masa through the years, from cents to $1, $100, bumagsak to $20, umakyat to $1,000 per Bitcoin, bumagsak to $200 per Bitcoin, umakyat to 20,000, bumagsak to 3,500, umakyat to 64,000, bumagsak to 15,000, ngayon 100,000 siya per Bitcoin. So bakit merong fluctuations ang prices ng Bitcoin? Kasi dumadami yung naniniwala sa kanya na, uy, Bitcoin can be considered as digital gold na pala. Digital gold. Kung ano daw ang properties na meron si gold, meron din daw si Bitcoin. Ganon katindi. No? Transferable, immutable, diba? Divisible. Mas maganda pa nga daw sa gold eh. Kasi ang gold, mabigat. Subukan mo magdala ng 1 gold bar from Philippines to US. Tignan natin kung hindi mo confiscate yan ng airport security. Yun ang problem, sir. Yung storage din. Yes, storage, mabigat. So, hindi ka pwedeng magka-slice ng gold. Diba? Dati ginagawa yun, chip off sila, yun ang pinambabayad nila. Pero hindi siya practical. Whereas, ang Bitcoin, digital gold, pwede nyo po mga grinders, no, i-divide ang 1 Bitcoin into 100 million satoshis. So, 0.001, 0.01, 0.1, 0.0001, pwede kang bumili ng ganong kakonting Bitcoins lang. Tawag doon, satoshis. So, 100 million satoshis is equal to 1 Bitcoin. Ganon. So, in comparison, madaming mga experts sa buong mundo, especially si Michael Saylor, i-research nyo rin yan, no? Sa mga baguhan sa crypto, mga grinders, Michael Saylor po, antindi yan. Napaka-gold bull. No? Panoorin yung mga podcast niya. Pero, yeah, madami ng experts sa buong mundo na pinag-aralan si Bitcoin na skeptical din noong una. Pero nung nagbigay sila ng time nila sa sarili nila na aralin si Bitcoin, basahin yung Bitcoin white paper, wala. Convert sila automatic. Wala pa daw tao na nagbasa ng Bitcoin white paper, binigyan nila sarili nila ng a few days to research, to ask people why they love Bitcoin. Wala, 100% panalo si Bitcoin. Converted lahat ng mga skepticals na yun. Kumbaga naniwala na talaga sa Yes, as long as you give your time. Yun. So, nagkakaroon ng value si Bitcoin kasi madami naniniwala. And kapag naniniwala ka, bibili ka. Madami ring investor, madami bumibili. No? And ang price ngayon, kunwari, ang price kasi mga grinders, no, Diana, para lang sa kaalaman mo, ang price kasi ng isang asset, ang current price kasi ng isang asset is reflecting yung last sell price niya, yung last na tao na bumili sa kanya. Yun ang price. Current price. Kunwari, si Bitcoin, may bumili kay Bitcoin ng $100,000 isang Bitcoin. At the current price, $100,000 si Bitcoin. Ganon. So next, pa isa-isa lang bumibili ng Bitcoin. Diba? Tapos, kunwari, konti pa lang tayo. Kunwari, tayong dalawa lang ang may Bitcoin. Binili mo yung Bitcoin sa akin ng $100,000 yung Bitcoin ko. Ang price ng Bitcoin sa buong mundo, kasi dalawa lang tayo may hawak, 100,000. Right? Yun. Kasi yun yung last price na binili and binenta.
na nag-trade ang Bitcoin from one person to another. Ngayon, dalawa pa lang ulit tayo, mayroong pangatlong tao gustong bumili ng Bitcoin. Kunwari, tayong tatlo lang ang may-ari. Pag binenta ko sa kanya yung Bitcoin ko ng $50,000 per Bitcoin lang, ang current price ng Bitcoin is $50,000 na lang. Last transacted price. Yun ang valuation. Right? So, going back sa tanong mo kanina, bakit tumataas ang presyo ng Bitcoin? Kasi may naniniwala kay Bitcoin. May tao na willing bumili ng 100,000 per Bitcoin. Merong tao na willing magbenta ng Bitcoin nila ng 50,000 mas mababa. Kaya may ups, may downs. Diba? Yun yung sinasabing nakukuha yung valuation. Market capitalization. Next time, technical yun, market caps and all. So, Sir, kasi 'di ba sa real estate, makikita mo kung ano i-invest mo eh. May physical kang makikita mo. Paano sa Bitcoin? May chances ba na mawala siya? May chance, may risk ba na mawala siya? Of course, may risk pa rin naman, Diana. Kasi kahit naman sa real estate, may risk eh. Bumili ka ng bahay, magkalindol, andun ka sa Marikina fault line, gumuho. Wala na yung binili mo. Di ba? Masunog yung bahay, may risk pa rin yun. Diba? Kaya nga may fire insurance tayo na tinatawag eh. So lahat may risk. Sa Bitcoin naman, sa crypto naman, mawawala lang yung cryptocurrency, blockchain technology pag nawala ang internet sa buong mundo. So sa tingin mo, mabubura pa ang internet sa buong mundo? Dati nabuhay yung mga tao na walang internet. Mga lolo't lola natin, di ba? Horse and buggy pa lang noon. Talagang brick and mortar na businesses. Pero ngayon, wala na. Lahat na ng business ngayon, internet na eh. Dati subterranean cables pa lang yung mga internet from one country to another, from US servers papunta sa iba't ibang bansa. Ngayon may Starlink na. Di ba? May mga grinders. Umiikot na sa buong mundo yung Starlink, yung internet, kasi andun na yung mga servers nila. Andito pa rin may server sa Pilipinas, binabato papuntang Starlink, binabato pabalik sa mundo. Yun ang technology ng Starlink. Pero I don't think mawawala ang crypto pa. Ang internet pa pala. Kaya, as long as nasa tamang coins yung pinagbibili mo, siyempre number 1 si Bitcoin, number 2 si Ethereum, third si XRP. Madami dyan eh, madaming iba't ibang rankings yan. Stable coins. Stable na coins na pwede natin bilhin. No, yes, worth to invest for ka ng konti. Though, ang risk mo doon is yung fluctuations. Taas baba, taas baba. Kung pangungunahan ka ng emosyon mo na bubagsak lang yung konting ganito mo, benta ka agad. Bumili ka ng 1,000 pesos worth, yun yung value ng coin mo, tapos bumagsak lang to 500, binenta mo, di nalugi ka. Yung 1,000 pesos mo, kinash out mo agad, 500 na lang. Lugi ka. Diba? Basta hindi mo pa binibenta, puro paper loss and paper gains pa lang yung mga yun. Wala, yung Tron mo kanina, sabi mo, from 1,000 pesos to 5,000 pesos. Di mo pa rin naman binibenta yung 5,000 pesos worth of Tron mo. Paper gains pa lang ang tawag doon. Paper. Paper gains. On paper pa lang na kumita ka. Pero hindi pa talaga siya. Kasi pag bumagsak yung valuation ulit ng Tron mo, kasama babagsak yung investments mo. Kasi wala pa siya sa peso, wala pa siya sa US dollar. So, ganun din naman kapag bumabagsak. Kuwari, yung 1,000 pesos mo before, naging 500 pesos. So, as long as hindi ko binibenta ng palugi, paper loss pa lang din yun. Pwede kang maghintay ulit na maghintay na umangat yung investment mo. Saan ka magbenta? Right? May pag-asa pa. Sir, may question ako. What if, di ba, hindi ko pa wini-withdraw eh, yung worth 5,000 kong Tron. Let's say na biglang bumaba ulit yung Tron ko. Like, bumaba ng, let's say na, naging 900. Paano yung 5,000 coins ko, sir? Pag nag-fluctuate ulit pataas yun, magiging, dumami ba yung coins ko? Hindi dumadami yung coins mo. Okay. Tumataas yung value ng isang coin mo. Mm-hmm. Kasi yung nga yung kinuwento ko siya kanina na nagbabago ang value ng coins. Kasi tumataas yung value ng isang coin.
Hindi dumadami yung coins mo. Yung per se. value. Yung Take value note ng yan, sir, coins no? mo. Diba? Parang sa real estate. Pag tumaas ang value ng bahay ko, yung property ko, dumami ba yung bahay ko? Hindi naman eh. Tumaas yung value ng bahay ko. Di ba? So, pwede ko siya ibenta na mas mataas kumpara sa pagbili ko. Pero not necessarily na dumami yung bahay ko. Right. Kaya yun pala, sir, yung importance na huwag ka magpapadala sa emotion. If bumaba man yung value nung coin na pinag-investan mo, hintayin mo lang kasi tataas pa rin siya. Tapos, doon na din tataas yung sasabay yung value niya. Yes. Yes. Hintayin mo tumaas yung value ulit nung assets mo para saka ka magbenta kung gusto mo na magbenta. So, yun yung concept ng paper gains and paper Paper loss. Now you know. Yes. Hey, sarap eh, no? Okay, guys. Dami na naman pong mga tanong, yung sagot. Very good, Thank you, Diana. Sir A. Thank you. Let's wrap up this episode. Medyo in-depth yun ang pag-usapan. Miss Pero Mami, sir. medyo educational Oo. on your side ba, no? Kasi sa akin, di ba, on top of my head lahat eh. Napa-in the zone ako ng kwento. Pumunta pa ako. Tapos dali-diretso ako. Ako yung mentee. Ako yung medyo mentor. Pag nagtanong ka, tapos super interesting sa akin yung topic, in the zone ako, dire-diretso lang ako magsalita. Kasi it's coming from experience eh. And I try my best to elaborate and explain in layman's terms sa mga baguhan katulad nyo and katulad nyo po na maintindihan nyo as much as possible yung gusto kong iparating na lesson. Gusto kong iparating na thought. Pero syempre, nasa inyo na yun. Nasa mga viewers na yun kung paano nila iti-take yung knowledge na sa harap nila. Di ba? Pwede kang bigyan ng isang magandang idea, pero kung tamad ka, wala ka rin gagawin, wala rin mangyayari sa'yo. Di ba? Kailangan lang hindi puro plan. Kailangan may action. So, kung mga bago, natatakot pa, subukan nyo po mag-invest lang kahit maliit na maliit. Subukan nyo. May Gcash dyan, basic. Next time, pag-usapan natin yung onboarding naman. Yung mga basic local Platforms. exchanges, platforms. Gcash, Maya, Concept PH, Pinax. Mga crypto-friendly for Filipinos. Okay. Pero yung mundo ng investing is a different ballgame. Hindi para sa lahat. Pero kung meron tayong mga viewers na investor sa lahat ng mga asset classes, good job. Diba? You'll get there with proper focus, consistency, determination, and konting dasal. Siyempre kasama yun. Kailangan. Mararating natin yung pinapangarap natin na maginhawang buhay. Promise yun. Kasi hindi biro ang investing. Hindi biro. It takes time. It takes patience. It takes courage. It takes dedication. Dapat mahaba yung PC mo, sir. Yes. Yes. Hindi PC ng pera ha. Hindi PC ng madam. Yung pasensya mo na maghintay. Di ba? Huwag mainip. Huwag mainip. Di ba? Maalala ko lang isang quote before eh. Kanta yan na good things come to those who wait. Francis M. Good things come to those who Yay! Nagparanta ka pa nga. Hey! Di ba? Sabi nga ni Francis M. Kiko. Bossing Kiko. I'll stake my claim, this is my game. So, yeah. Good things come to those who wait. Hindi pero yun. Patience is a virtue. Ulit-ulit, napaka-cliche yung mga grinders. Pero, it's true. Patience is a virtue. Diba? Those who have patience controls their emotion. And, maganda sa investing, hindi kontrolado mo emotion mo. Hindi ka padalos-dalos sa decision mo na bebenta ka dahil tinamahan ka ng konting emotion. Tinamahan ka ng kaba, benta ka na kahit mali. So, as long as you control your emotions, you'll do good in investing. In the long run, na kapag on a daily basis, Diana, nakakatakot. Kahit real estate pa yan, kahit negosyo pa yan, kahit anong asset classes pa yan. On a daily basis, may problema sa negosyo, bagsak. Bukas may bago kang kliyente, ang taas na naman. Diba? So sa real estate din, tumataas, mabagsak ang presyo ng bahay. Sa crypto din lalo, tumataas, mabagsak. So, on a daily basis, nakakatakot eh. Yung roughness, yung ganun-ganun.
Pero, when in doubt, zoom Zoom out. out. Ikaw na zoom out ka, mas matagal na long time horizon, makikita mo yung trend line ng crypto since 2009. Ganun. So, I think that's it. That's a wrap for our episode, Yes. Diana. Well, informative episode 3, sir. Yun, no? Lamig eh, no? Alright? So, yeah, masaya kasi nakapag-impromptu discussions pero I feel very relieved and very joyful and I feel satisfaction. Kasi nailabas ko on my own terms, on my own simple language and explanation yung gusto kong ipaabot sa mga viewers natin. No? Yung why to invest in crypto, why. Puro why. Kasi doon muna tayo magsimula. Why? April! Why? Lamig yan, no? Hindi na tayo, sir? KTV? Oo. Ano, basta natin itong TV? Tara. Why? Why? So, paano? Until our next episode po ulit, mga grinders. Alright? Sarap eh, no? Ganda, no? Ganda. Lamig eh. Ano tayo bakit yan po